Nakatingin sa kanyang dating asawa na kakahiwalay lang. Lumisan na walang pagsulyap sa ibang lalaki. Biglang nagalit ang presidente hanggang sa maging berde ang kanyang mukha. Ngunit ngayon, siya ay walang magawa kundi titigan lamang. Dahil siya mismo ang nagmungkahi ng paghihiwalay. Ngayon, wala siyang karapatang pigilan ito. Noong una, pumunta ang presidente sa isang institusyon para masubukan ang buhay doon. Iniligtas niya ang babaeng inaapi. Bilang pasasalamat, ang babae ay nagbigay ng isang pambihirang kwintas. Ipinagkaloob niya ang pambihirang kwintas na pinamana ng mga ninuno sa presidente. Pangako niya na kapag lumaki na siya, ibibigay niya ang kanyang sarili sa presidente. Sa ganitong paraan, ilang dekada na ang lumipas sa isang iglap. Ang babae ay nag-asawa sa presidente tulad ng kanyang nais. Ngunit ang kanyang buhay ay hindi masaya. Araw-araw, siya ay nag-iisa sa kanyang malungkot na bahay. Gayunpaman, wala siyang anumang reklamo. Hanggang sa araw na ito, bigla na lamang nagmungkahi ang presidente na maghiwalay. Nagpa siya rin siyang ibigay ang bahay na ito sa babae. Ngunit hindi pa tapos ang sinasabi ng presidente. Binabanggit niya ang babae. Hindi ko kailangan anumang ekonomikong kompensasyon. May sarili akong tahanan. Paumanhin. May totoong mga bagay na dapat gawin ngayon. Ang natitirang mga bagay, pinapatawag mo si Atty. Zhang. Sabihan mo ako pagkatapos ng pag-aayos ng kasunduan. Ang babae ay lumabas ng pintuan ng lubos na nalulungkot. Sa sandaling ito, hindi na niya kayang pigilan ang kanyang mga luha. Naalala niya ang panahon na masaya siyang tumawag